Panibagong video, panibagong loan app review na naman po ang ating pag-uusapan, sisilipin at susubukan ngayon. Which is talagang itong loan app po na ito. No? Palagi siya sa mga ads as in hindi niya ako tinatantanan. Actually, weeks na siyang visible sa akin. No? Ewan ko bakit nagpapansin sa akin. But anyways, ang tinutukoy ko pong loan app ay walang iba kundi si Pesos.ph. So, I am fully aware na hindi na rin po talaga siya bago sa atin. Last year, nag-exist na po talaga itong si Pesos.ph. Pero nga lang po, hindi siya laging visible. So, ngayon, napaka-visible na talaga. Ewan ko ako napapansin nyo rin. Mapa-Facebook, mapa-IG, mapa-YouTube, mapa-TikTok. Is nandun talaga siya. Nakikita ko talaga siya. Guys, ito yung lagi nakikita ko. Advertisement ni Pesos.ph. Nakalagay dito na apply for a loan online, flexible, safe, and fast. Loan amount is 15,000 pesos. And then yung monthly repayment niya daw is 5,030 pesos. Ang baba nito for 91 days or for 3 months to pay. So, lumalabas na 90 pesos na kanyang interest for 3 months. So, ang baba, di ba? Pero, okay ba tong utangan? Okay ba talagang mag-apply dito? Okay ba yung loan summary niya? Kasi di magkakalam. Itong mga ads po kasi na gito. Usually talaga, marketing strategy na lang nila to para mapa-click ka, para mapa-install ka ng usually sa mga loan app talaga. Grabe din talaga sila mag-promote. Grabe din talaga yung mga marketing strategies nila no through these ads nga na very engaging. Kasi kung titignan mo sa kanilang ads, mapapa-install ka nga naman kasi ang baba ng interest rate for 3 months to pay 90 pesos lang yung interest mo. Nung nakita ko nga to, agad-agad po ay bumisita agad ako sa Play Store. Tinignan ko agad siya kung nandoon ba siya. Lagi naman nandito siya. And anyways, hindi po siya available sa iOS ha, sa App Store. So sa Play Store pa lang po siya available po ngayon. But mga mima, huwag niyo munang i-download ha. Let me try this one. Ako muna yung susubok nito para kung makita niyo yung bagong Pesos.ph loan app ngayon. At least makakapag-decide kayo kung itutuloy niyo pa bang mag-download sa app na to or kung itutuloy niyo pa rin mag-loan dito. But for now, ako muna yung mag-try. And then, ito na nga, yung logo niya ngayon is talagang nagbago. Dati kasi from blue logo siya or purple logo. Well, iisa lang din naman po yan sila. Dahil under pa din po sila ni Philippine Rough Financing Corporation. Which is po, binisit ko po agad yung SEC website at nakita ko na nandoon nga siya, naka-register siya sa list of recorded online lending platform. So, legit, license to operate po itong app na ito. But, doesn't mean na okay siya, makatarungan yung interest rate niya. Kaya nga, di ba, sinisilip natin tumagal itong loan app na nawawala at bumabalik sa Play Store, nagbabago ng anyo at nag-a-update. Kasi nakita ko po dito sa application update niya po na na-release lang siya by December 31, 2024, New Year ito. So, makakonsider po natin to na bagong loan app ulit itong si Pesos.ph. Well, anyway, install po natin yung app para makapag-search na tayo, mag-apply dito. And then, upon opening the app, so we need to permit this. Huwag kasi lagi naman to para makapag-proceed tayo. Click lang po natin itong understood. And then, i-allow lang po natin itong mga nagpo-pop up dito para makapag-proceed na po tayo sa mismong application po. And then, after that, as usual, we need to provide our mobile phone number here. Of course, once na-receive natin, enter lang po natin yan. And then, next po tayo. And agad-agad, dito na po tayo sa loan dashboard po ni Pesos.ph. And then, as you can see, up to 20,000 pesos na po yung pwede niya ipautang sa atin. So, kanina sa ads niya is 15,000. So, ngayon naging 20,000 pesos. And para makapasok na tayo sa mismong loan application, so click lang po natin tong obtaining may limit. And then here po, makikita nyo dito sa taas na may chain po ng loan amount dito sa taas. No, may 300, 600, 900, 1,200. And the last one na naka-question mark is the final loan offer po yan sa atin. But anyways, proceed tayo dito sa basic information po agad yung hinihingi po nila dito. Well, it tells us about some of our personal details and then dito po sa baba na medyo unusual sa atin ng mga tanungan. Kasi nakalagay po dito, how many internet loan did you have currently? So, tinatanong pala yun. And then, any overdue loan in the last 6 months? Total overdue amount, overdue days, number of loans. So, kailangan natin fill up to guys para makapag-proceed tayo for the next step. So, dito, sinabi ko po dito na 0 yung loans na na-avail ko nga po. Of course, madedetect naman din nila yun. Meron tayong mga loan na po na naka-install sa ating phone, di ba? But anyway, sin-enter ko po yung 0. But kahit ina-enter mo yung 0 na na-avail mo na loan, magpo-provide ka pa rin ng overdue date, overdue amount. So, 0 na nga yung nilagay mo, kailangan mo pa rin i-provide or i-fill up ang mga to. Anyways, no, we need to fill up that 0 lang ilalagay ko lang. Well, after this, next po tayo, which is nagre-require po sila ng ating income information po. Here po, we need to fill up our job status lang, our company name, our monthly income details,
details. And after po natin ma-fill upan to, document information na po tayo, which is ito po yung ID verification po. Kailangan po natin mag-provide ng ating ID. Pipicturean lang po natin ito. So here po, wala silang specific na ID na nire-require. Basta kung anong ID meron ka, picturean mo yan. So, ganito si pesos.ph, no? Picturean lang po natin yung ID na meron tayo. Then, tama nga po yung chicken la na yung iba daw, nare-reject daw sa ID pa lang dahil hindi daw po nagja-generate. Tulad nito po, napakatagal niyang mag-process. Honestly, I am almost to give up dito, but gladly na lang na nag-respond agad siya. Na-detect niya agad yung aking ID details. So, naka-fill up na po agad lahat dito. So, check na lang po natin kung yan po ay tama. So, after that, next lang tayo. And then, sa next po is the facial shot naman po or the facial verification. And dito po, magsiselfie lang din po tayo. And ito din po yung claims ng iba. Hindi na tinatanggap yung mga faces nila or yung mga facial shots po nila. And dito po mostly nagtatagal. Kaya kung mapapansin nyo dito, tinanggal ko na yung mukha ko is naglo-loading pa din siya. But, hindi naman ako nagtagal dito kasi nag-respond naman agad daw. Successful naman daw yung shot. So, anyways, proceed tayo sa next step, which is the contact information. So, here po nanghihingi po sila ng 3 contact information. So, pwede po siyang i-manual fill up. So, pwede rin po tayo mag-direct sa phone book. So, after this one is the receipt information na may pagganitong information pala sa pesos.ph. No? So, dito po, parang i-confirm mo lang po yung name details mo dito kung yun po ba ay tama para daw hindi magka-problema. And then, sa baba po nito is the transfer method or the withdrawal method na po ito. So, pipili po tayo kung saan po natin ipapadala yung loan approve amount natin kung sakaling mag-loan po tayo dito. So, either e-wallet ba or bank card. So, kapag mga ganitong loan up po, through e-wallet po talaga yung ginagamit ko dahil mas safe po ako. Kaya ibigay ko yung bank account ko. Anyways, after that, nakalagay dito na congratulations! I have finished all the certification. So, i-click lang po natin tong apply now. And then, agad-agad, hindi pinag-iisipan, meron na tayong loan amount na tumataginting na 1,500 pesos. Ito na nga po yung pinaka-exciting part. So, i-click lang po natin tong pesos basic na 1,500 pesos para makita po natin yung loan summary. So, ito po yung breakdown of loans niya. So, ang marireceive na lang daw po natin sa 1,500 pesos is 930 pesos. Ang taas po ng service fee niya worth 570 pesos. 2 terms lang po siya. So, i-view po natin yung terms niya ha. So, naka-declare na rin dito yung repayment plan. Dahil 2 term nga po yung aking repayment plan. So, within 7 days po yung aking first payment na kailangan na daw bayaran itong 1,485. And then itong 15 pesos na mag-due sa May 21. Ang tagal ng May 21, no? Tapos 15 pesos lang, of course, isasabay mo na rin doon sa first payment mo in case na mangutang tayo dito. Guys, would you imagine, no? Ang baba na lang din ng amount na ma-receive natin. So, yung service fee niya is 570 pesos. Kukunin natin yung interest rate niya. Lumalabas po na 38% for the whole loan amount. Grabe, no? Hindi talaga ako fan sa mga ganitong pautang. Kahit siguro ako gipit na gipit, guys. Hindi ko papatusin yung ganitong pautang. Mas may ginalang siguro na mangutang ako sa tao, no? Kasi naman sa ganito na 7 days to pay lang sa tao, mapapakiusapan mo pa. Well, ang take ko lang sa loan app na ito, madaling mag-apply. Actually, wala siyang specific na ID nga na nare-require, di ba? Which is good thing. Kahit anong ID na gamitin natin, pwede tayong makapasok or makapangutang dito. Wala naman siya hinihingi mga income proof, di ba? And then automatically, ma-approve ka rin naman. Kaya ko lang talaga dito, hindi siya buong matatanggap. Ang laki ng service fee, and then walang 7 days to pay lang. And ito na nga yung sinasabi ko sa inyo regarding the ads, no? Nakita nyo yung ads nila, ang layo ng loan offer nila dito sa totoong loan offer nila kapag nag-apply na tayo dito. And sabi ko sa inyo, huwag kayong basta-basta magpapaniwala sa mga ads, talaga mga promotion. So, doon nyo malalaman kapag sinusubukan na talaga natin. So, for me, hindi siya nakakatulong. Kaya nga tayo nangungutang, di ba? Kasi kailangan natin ng tulong or kailangan talaga natin ng backup. And this one, no, is for me masyadong malaki yung kanyang hinihingi interest rate or charges. So, it's up to you naman. Decision nyo pa rin naman yan. Kasi iba naman tayo ng pangangailangan, di ba? So, yun lamang po. I hope you can like and share this video. Thank you for watching this video. Bye!